Nako, hirap manganak ang pasyente. Hindi stable ang heartbeat ng baby. Agad, palitan ng cesarean. Masyadong emotional ang nanay. Andyan ba yung pamilya? Huwag kang mag-alala. Walang mangyayari sa pamilya mo. Habang nagbuwis ako ng buhay sa operating table. Ikaw naman, nasa labas, na in love agad sa ibang babae. Sa mga nakaraang taon, ginamit ko resources ng pamilya Chen para pataasin ka sa success. Ngayon, ako na mismo magpapabagsak sa'yo. Walang matitira sa'yo. Ang binigay mong info, meron na dito yung time na magkasama kayo. Alam mo ba na may anak siya? 6 na taong gulang, mag-enroll na ng elementarya. Alam ko naman. So, anong problema kung alam ko? Matagal na niyang ipinangako sa akin. Kapag nakipag-divorce na siya sa wife niya, gagawin niya akong stepmom. Bata pa naman yung anak nila, hindi pa kilala ang mga tao. Pag tumagal, kung sino man ang kilala niyang mama, okay lang. Expert Chen, tama ba? Alex Wenwen. Naisip mo ba, kung malaman ng asawa niya, ano kaya mangyayari? Kung malaman so what? Matagal na niyang sinabi sa akin, etong kumpanya na to, siya lang ang actively nagha-handle. Ang mga koneksyon, resources, hindi naabat ng asawa niya. At, si Yanming na mismo ang magpapaalis sa kanya nang walang dalang kahit ano. Walang natira, Guyanming. Akala mo kaya mong kontrolin lahat. Pero hindi mo alam, kakaumpisa pa lang ng laro. Isa pa, pinakita niya sa akin, yung picture ng asawa niya. May malaki daw na, peklat sa tiyan, ang pangit talaga. Sinabi pa mismo niya sa akin. Bawat tingin niya sa tiyan ng asawa niya na may peklat, nahihilo at nasusuka siya. Yanming, ikaw ba, para sa'yo, nakakasuya rin ba tong peklat? Mrs. Iyan ang badge ng pag-ibig natin. Mas nasasaktan pa ako para sa'yo, hindi ko kayang pandirihan yan. Maliligo na muna ako. Maaga ka na rin magpahinga. Yang peklat na yan. Yan ang badge ng buhay na inilaban ko para sa kanya. Pero ngayon, nakakahiya na lang yon sa paningin niya. Ano kaya iniisip ng babaeng yun? Ganyan na kabigat at kapangit ang tiyan. Ayaw pa bitawan yung lalaki. Siguro sobrang sabik sa pagmamahal. Posible kaya na hindi alam ng legal wife. Ang lahat ng nangyayari. Impossible. Physically disgusted na si Yanming sa asawa niya. Hindi naman siguro. Tanga para hindi maramdaman. Alam mo ba? Bawat gabi na magkasama kami, mainit na mainit siya sa kama. Wala siyang interes sa misis niya. Hindi na raw siya attracted doon. Sa bahay, naka-off na siya. Expert Chen. Ikaw. Kung 6 na taon na kayong walang sex bilang mag-asawa. Hindi ba ito weird? Tingin ko tama ka. Walang sex bilang mag-asawa. Talaga namang hindi normal. Kaya pala nitong 6 na taon, tuwing gusto kong maglambing, sasabihin niya, takot siyang hindi pa gumagaling yung sugat ko. Akala ko pa naman, tama ang lalaking pinili ko. Yanming. Ang tagal na nating hindi. Mrs. Ang hirap ng pinagdaanan mo nung nanganak ka ng babae. Ayoko nang hayaan mong maranasan ulit yung ganong klase ng sitwasyon. Masyado ng delikado. Bukas ng umaga may dadating pang kliyente sa opisina. Kailangan ko pa maghanda ng kontrata sa study room. Maaga ka na lang matulog. Huwag mo na akong hintayin. Yanming. Ngayon ko lang naintindihan, hindi siya ayaw. Kundi sa labas siya nabusog. Chen eksperto. Ikaw ang pinakamagaling na breakup expert sa Heishi. Tungkol sa problema namin ng boyfriend ko, ipaubaya ko na sa'yo. CJ, expert ako dito. Itong kaso. Tatanggapin ko. Ayos. Salamat sa'yo, Chen eksperto. Pag naging misis, guna ako. Sigurado, hindi mawawala ang pabor ko sa'yo. Mauna na ako.
Guyanming. Para sa iyong dangal. Pinagkatiwala ko ang kumpanya na ikaw ang magpatakbo. Habang lihim, naghanap ako ng sariling trabaho. Pero hindi ko inakala. Ikaw ang nagkaroon ng magandang kinabukasan. Ako naman ay naging isang dating mahal na pwedeng itapon kahit kailan. Tumawag si Chen Boss ngayon? Anong utos nyo? Kailangan ko malaman ang lahat ng kaganapan. Ni Guyanming sa nakaraang 6 na taon. Pati lahat ng galaw ng pera. Walang palampas. Isa pa. Sabihin mo kay Papa. Nagkaroon ng affair si Guyanming. Lahat ng investment na inilagay dati. I-pull out na lahat. Guyanming. Tingnan ko lang. Pag wala na ako sa tabi mo. Ikaw lang. Ano pa bang matitira sa'yo? Mga damit. Mga alahas. Mga ingot. Ginagastos niyo pera ko. Ang tamis niyo nga, parang sumasakit na ipin ko. Itong manika ay... Chen, ngayon ang birthday mo. Tingnan mo kung anong regalo ang inihanda ni Daddy para sa'yo. Wow! Salamat, Daddy! Para sa'yo to, mabait kong anak. Maligayang kaarawan. Itong keychain na manika, binigay lang ng Salesladi nung nag-checkout ako. Pero naging regalo mo pa. Sa anak ko para sa birthday niya. Ginamit mo pa ang labor fee na dahilan. Palihim mong inililipat ang pera. Hindi mo ba talaga iniisip na yang palpak mong paraan ay hindi ko mahahalata? Guyanming. Sige, niloko mo na ako. Nagkaroon ka pa ng gulo sa harap ng anak natin. Akala ko ang pinakamahalagang pangako sa buong mundo. Pwede palang gawing kasinungalingan. MS, Chen. Tingnan mo nga kung ayos ba itong outfit ko. Mamayang gabi, isasama ng asawa ko, ang anak niya, para ipakilala ako sa magulang niya, pagkatapos ng gabing to. Ako na ang magiging opisyal na Mrs. Go. Walang sinabi ang pelikula sa handaan sa bahay. Kung magpapakilala na lang din sa magulang. Ako pa ang legal na asawa. Dapat tulungan kang suriin siya. Honey, nakarating ka na ba sa sinehan? Parang may event sa mall ngayon. Nakita mo ba? Nakita ko. Ang saya nga, ang daming tao. Sige, mahal ko. Mag-enjoy ka. Mahal kita. Tara na. Hinihintay ka na ni na Mama at Papa. Future Uragyo. Tara na. Mama, Papa. Wen, buti dumating ka na rin. Hi tita. Ang ganda mo naman. Bungis-ngis pa sa mukha. Nakakatuwang tingnan. Tama nga sila. Magaling pumili si Yanming. Obvious na maswerte kay Wenwen ang mapapangasawa niya. Mas okay pa siya kaysa doon sa isang babae. Salamat po,
Tito, sobra naman yan. Ang makatulong po kay Yanming at sa pamilyang Go. Dapat lang po sa akin yun. Sabi ng papa ko, pagkatapos nito, parang isang pamilya na tayo. Dapat magtulungan tayo lagi. Yanming, hindi ba biglang, darating si Chen Mengting? Yung bilyon mula kay Xingyao, hindi pa naililipat sa atin. Kapag nalaman pa niya ngayon, baka magwala pa. Huwag kang mag-alala, ma. Nasa sinehan siya. Hindi siya pupunta dito. Ayos lang pala. Simula ngayon, kapag nandyan na si Wenwen, siguradong uunlad pa, lalo ang pamilyang Go. Tapos si Wenwen, mukhang madaling magkaanak. Baka nga bigyan pa, tayo ng malusog na, baby boy para magpatuloy ang lahi ng Go. Huwag kang mag-alala, tito, tita. Dinala na ako ni Yanming para magpa-check up. Walang problema ang kalusugan ko. Siguradong magkakaanak kami ng lalaki. Ayos. Sige, pasok na kayo. Huwag nang tumayo dyan. Tuloy. Yanming. Bilisan mo na ang pagpa-file ng annulment. Itong si Chen Mengting, akala mo kung sino. Porke may kaunting pera lang, ang sanggit pa, parang siya na, ang sentro ng mundo. Hindi katulad ni Wenwen, malaking pamilya, malaking negosyo. Sabi nga ni Yanming, si Wenwen ay nag-iisang anak ng pinakamayamang tao sa Haicheng. Talagang bagay lang si Wenwen kay anak ko. Tama, si Wenwen ay anak ng pinakamayaman. Si Chen Mengting, wala namang ipagmamalaki, hindi man lang kayang tapatan, ang pamilya ni Wenwen. Dahil sa koneksyon ng pamilya ni Wenwen, lalo pang angat ang negosyo ni Yanming. Pag nangyari yan, magtatagumpay, lalo ang pamilya Go. Tama, Yanming. Hindi pwedeng maputol, ang lahi ng Go sa kanya. Ang dami mo nang napundar, successful ka pa, kaya dapat lang. Talaga na, may anak, na lalaki kang, magmamana. Siya, hindi naman niya kaya magkaanak ng lalaki. Ayoko namang, masayang ang, buhay ng anak ko sa kanya. Tama si Papa. Kuya, dapat bilisan mo rin. Iwan mo na yung babaeng parang, inahin pero di naman nangingitlog. Wen ate, kahit anong maliit na galaw mo. Kayang-kaya mong magpasok ng, bilyon-bilyon sa negosyo ni Yanming. Si Chen Mengting, ano bang kayang gawin? Basta gastos lang siya ng gastos. Alam lang niyang ubusin ang pera mo. Tita, tito, huwag kayong mag-alala. Gagawin ko ang lahat, para matulungan si Yanming. Huwag kayong mag-alala. Mamahalin ko si Wenwen. Baka di nyo alam. Yung kumpanya ni Guyanming dahil lang sa amin, sa pamilya Chen, kaya yun umasenso. Pag nawala ako, si Chen Mengting. Saka pa lang kayo talaga mawawala ng lahat. Tiyan. Anong ginagawa mo dyan? Halika na. Sabihin mo, Mama. Ayokong tawagin siyang mama. Hindi siya ang mama ko. Ang mama ko si Chen Mengting. Ay nako, ang cute mo talaga. Anong sinasabi mo, ha? Siya ang mama mo. Dali tawagin mong mama. Yanming, ito ba ang pagpapalaki mo sa anak mo? Bastos, bastos. Yanming. Ayaw ata sa akin ni Tiyan. Impossible yon. Bata pa kasi, makulit pa. Saka kapag nagpakasal na tayo, kahit anong ipagawa mo, susunod yan. Hindi na ako makikialam. Sa harap ng tao, kunwaring mabait. Sa likod, ganyan pala tratuhin ang anak ko. Ngayon ko talaga nakita ang totoong mukha ninyong mapagkunwari. Halika rito. Tinanong kita bakit ayaw mong tumawag. Bakit ba ayaw mong sumunod? Ayoko ng bagong mama. Gusto ko lang ang totoong mama ko. Ang tigas ng ulo mo. Umiiyak ka pa dyan. Ginigulo mo ang handaan. Tingnan mo, hindi ko pa pwedeng paluin yang. Makulit. Halika rito. Tama na. Kung family dinner ito, paano mo naman hindi imbitahin? Ang legal na asawa, di ba? Honey, akala ko nanonood ka pa ng scene. Ba't ka nandito? May bago kang girlfriend. Dinala mo pa sa bahay para ipakilala kina mama at papa. Bilang asawa mo, natural na tutulungan kitang mag-screening. Ako pala yung hinanap mong breakup expert. Ako pala ang misis ni Guyanming. Kaya pala kanina pa mo akong niloloko. Sinadya mong pakinggan lahat ng kwento ko. Pinagtatawanan mo pa ako. Saka mo lang na-realize. Chen Mengting, napaka-cute mo talaga. Wenwen, tama na, huwag kang masyadong magsalita. Bakit naman ako hindi pwedeng magsalita? Mama, Mengting, anak, bigla ka na lang dumating.
Hindi mo man lang kami nasabihan. Kung nasabihan mo kami agad, hindi sana namin nakita lahat ng kaguluhan na to. Wala naman kaming maling nasabi ah. Mas bata si Wenwen kaysa sayo. Mas maganda ang background ng pamilya niya. Tao lang yan. Lahat gustong mapunta sa mas magaling na tao. Tulad mo, nakita mo yung mas mabuting lalaki. Hindi ka ba natutokso? Tama nga naman. Ngayon, si Yanming, maayos ang career niya. Kailangan niya ng katuwang. Tapos kung magkaanak pa ulit kayo ng lalaki, ano bang masama doon? Maraming umaaligid sa akin. Mas magaling pa kay Guyanming. Pero siya pa rin ang pinili ko. So, ibig sabihin, bulag ba ako? Ikaw naman, anong klase namang lalaki ang makikilala mo? Kung hindi lang mabuti ang anak ko, itong mga taon na halos mamatay na siya sa pagtatrabaho para sa'yo. Kung hindi dahil sa kanya, matagal nang nalugi yang maliit mong kumpanya. Mengting, sana maintindihan mo kami. Nagmamadali lang sina mama at papa. Gusto lang naming magkaapo. Hindi mo ba pwedeng intindihin ng konti? Kung ano ka ngayon, at lahat ng meron ang pamilya nyo, ibibigay ko sa inyo. Yun ay dahil kay Chen Mengting. Buong pamilya nyo nabubuhay sa pinaghirapan ko. Tapos ikaw pa ang hindi marunong umintindi. Ang anak ko, kung nasaan man siya ngayon, sarili niyang kayod, yun at hindi dahil sa'yo. Si Wenwen lang na galing sa super yaman na pamilya, ang bagay sa anak ko. Tama si mama. Yung background ng pamilya ni Wenwen, hindi mo talaga ma-imagine kung gaano kalakas. Sana tanggapin mo na ang realidad. Guyanming, ikaw ang hindi nakikita ang totoo. Si Wenwen, kahit tagalinis ng sapatos ko, hindi siya qualified. Pinaghirapan lahat ni Yanming. Ako naman, nabanggit ko lang sa papa ko saglit. Malaki ang naitulong ng pamilya ni Wenwen. Pero hindi mo yon kayang ibigay sakin. Isa pa, hindi puro pag-ibig lang ang basehan ng kasal. At sa totoo lang, matagal na tayong wala nang nararamdamang pagmamahalan. Guyanming, nakalimutan mo na ba? Noong una, paano ka? Lumuhod sa harap ko at nakiusap. Sabi mo, nangangako ka. Namamahalin mo ako habang buhay. 6 na taon na. Ginamit ko ang koneksyon ng pamilya Chen, at ang ipon ko, para bigyan ka ng magandang kinabukasan. Pati nga kumpanya ko mismo, ibinigay ko sa'yo para pamahalaan mo ng buo. Ganito mo ba sinusuklian ang lahat ng ginawa ko? Sige na nga, huwag mo ngang isipin na dahil lang may konti kayong pera, pwede mo nang pilitin ang anak ko sa konsensya. Sinasabi ko sa'yo, Wenwen, kahit simpleng tulong lang niya, kayang-kaya niyang kunin para sa anak ko, ang 10 bilyong order, mula sa Xingyao Group. Yung kayamanan niyo, ano ba naman yon? Maaari mo bang ikumpara ang sarili mo kay Wenwen? Tama, ang kayang ibigay sa akin ni Wenwen. Hindi mo maaabot, kahit anong kayod. Miss Chen, hindi pwedeng pilitin ang damdamin. Kung si Yanming, ang kailangan ay kasangga na kakampi niya sa laban. Umaasa ako, na suportahan mo kami. Ang order na 10 bilyon mula Xingyao, ikaw ang nagdala niyan? Ang hirap na ng pinaghirapan ko para maniwala silang. Ako ang nagdala ng order na yon. Hindi pwedeng malaman, ni Yanming at ng pamilya Go ang totoo, kapag nalaman nilang hindi. Talaga ako anak ng bilyonaryo. Patay na lahat. Oo nga. Ako ang gumamit ng koneksyon ng pamilya namin, para madala kay Yanming ang order na to. Pero, hindi pa to opisyal na nalalaman ng lahat. Paano ko nga ba nalaman? Dahil ang order na ito mismo, ako ang lumapit sa tatay ko. Hiniling ko na gamitin ang pangalan ng Xingyao Group para ibigay kay Guyanming. Hindi ko talaga inakala na para lang balikan mo ako, kahit anong, kasinungalingan na sasabi mo na. Ang mga basura na tinapon ko, may nagmamadaling, pulutin at gawing kayamanan. Anong mayroon pang dapat balikan dito? Ano bang sinasabi mo? Alam mo ba, ano ang ibig sabihin ng 10 bilyon? May ganoon ba kayong pera sa pamilya nyo? May mga bagay talagang lampas sa imahinasyon mo. Hindi ibig sabihin wala na sila. Para bang totoo pa sinasabi mo? Kung talagang meron kang 10 bilyon, matagal nang listed sa stock market ang kumpanya nyo. Imposible nga, nabibigyan lang ng ate ko ng maliit na kumpanyang ganyan. Ang buong pamilya namin. Imposibleng nakitira pa sa. Hirap kasama mo ng ganito katagal. Nakakatawa talaga. Miss Chen, ang order na to, pinagpag-year-end pa ng tatay ko, at kumonekta ng todo. Hindi mo pwedeng agawin ang kredito ko. Dahil lang galit ka sa relasyon namin ni Yanming, palagay ko nga hindi ka man lang pinapasok sa opisina ng Xingyao Group. Paano mo ba naayos tong deal na to? Kahit sabihin ko hindi mo rin mauunawaan, ang ganitong klase ng tao, hindi mo maaabot sa antas mo. Sige. Dahil sigurado kang kaya mo. Bakit hindi tayo pumunta mismo sa Xingyao Group? Harapang magpaliwanagan tayo. Tingnan natin kung kilala ka nila. Sa ganitong usapan, hindi dapat magingay at magbigay ng iskandalo. Yanming, kita mo siya. Sinisiraan niya ako ng sinasadya. Hindi talaga niya kinikilala ang kakayahan mo. Ayos lang. Chen Mengting, kapag hindi ka pa tumigil sa pakikialam,
Huwag mo ako ang pagbintangan kung ipapalabas na kita dito. Huwag niyo pong paalisin si Mama, masasama kayong lahat. Umiiyak ka na naman. Iyak ka lang ng iyak. Hoy, ikaw. Sabihin mo nga, bukod sa pag-iyak, ano pa ba ang kaya mong gawin? Nakakasira ng araw. Gusto mo ba na ang anak ko? Kilalanin ang kabit bilang nanay? Huwag mong asahan yan. Hanggang dito na lang. Kaming pamilya Go ay marunong magpaliwanag. Pwede naming bigyan ka ng pera, bilang kabayaran. Pero, kailangan mong bitawan ang titulo ng asawa ni Go. Tama, at hindi rin naman lingid sa'yo. Si Wenwen ay buntis. Nasa anak ng anak ko. Nagpunta na rin kami sa master. Ipinakuha na namin lahat. Itong bata na ito. Siguradong lalaki ito. Kung marunong ka lang lumugar, pumirma ka na agad ng mga papeles at maghiwalay tayo. Huwag mo nang harangin ang pag-abot naming ng apo. Ganun ba? Sana ang batang iyan magkaroon ng sariling prinsipyo. Huwag gaya ng tatay niya na umaasa lang sa babae. Sino bang umaasa lang sa babae? Ginagamit ko lang ang mga resources. Kung tingin mo hindi patas na, pera mo ang ginagamit, edi hiwalay na lang tayo agad. Lahat ng utang ko sa'yo, ibabalik ko naman sa'yo. Gamitin ko ang pera ko para alagaan ang cute na anak. Guyanming, kung kaya kitang itaas, kaya rin kitang hilahin pababa sa impyerno. CJ, Edi maghiwalay tayo. Ayan, tama na iyan. Aba, hindi nga makaanak ng lalaki. Ang tagal pa. Naghintay ang anak namin. Malapit na akong maging Mrs. Go. Lahat ng nasa pamilya Go. Sa wakas mapapasakin na. mas mabuting ganyan. Umiti ka lang. Sa tuwing mas masaya kayo ngayon, mas malupit ang kalagayan nyo kapag nagmamakaawa kayo sa akin balang araw. Tiete, kakapasimula pa lang ng laban na to. Bukas ng umaga, alas 9, magkita tayo sa civil registry. 3 araw mula ngayon, pipirma ako ng isang kontrata. Pagdating ng araw na yon, bibigyan kita pati si Tiantian ng pera. Sapat na yon, para sa inyo ni Tiantian hanggang pagtanda. Sa huli, mag-asawa tayo. Dapat lang na, maayos ang paghiwalay. Umalis ka dyan. Chen Mengting. Ano bang ipinaglalaban mo? May konting pera ka, pero kapag nakuha ko na, ang 10 bilyong kontrata mula sa Xinjiao. Yung ari-arian mo, wala lang yon sa akin. Habang minamaliit mo ang pera ko, palihim ka naman na sumusunod at umaasa sa akin. Grabe ka. Masyado mo yatang. Pinapalakas ang tingin mo sa sarili mo. Pag wala na ako sa buhay mo, wala ka ng silbi. Mengting ate, bakit ang tapang mong magsalita ng ganyan? Si Yanming ay may potensyal din naman. Kahit wala ka, kayang-kaya niya pa ring magtagumpay. Tama, at si Tiantian lang kapag sa akin siya. Siya talaga ang tunay na maharlikang anak. Kaya kong pag-aralin si Tiantian, sa pinakamagaling na paaralan sa buong mundo, makikisalamuha sa mga elite. Sa'yo, anong meron? Yang ari-arian mo. Kaya ba niya bigyan ang bata ng buhay na gusto niya? Ang anak ko, hindi mababa ang maging pamumuhay niya kaysa sa iba. Halika Tiantian, dito ka kay Papa. Simula ngayon, anuman ang gusto mo, bibilhin ni Papa para sa'yo. Ayoko, ang gusto ko si Mama ko lang. Ikaw ang masamang papa. Tingnan mo nga ang anak mo. Ano bang tinuturo mo sa bata? Kapag inalis mo siya dito ngayon, papaputol mo ang kinabukasan ni Tiantian. Tiantian, ang pinakamagandang kinabukasan ay ang layuan mo ang kagaya niya na basura. Kapag nakuha ko na ang kontrata sa Xinjiao, kahit magmakaawa ka, huli na. Tingnan na lang natin. Tiantian, tayo na. Kapag nakuha ko na sa Xinjiao, ang 10 bilyong kontrata, ako na ang bagong bigatin sa negosyo. Pagdating ng panahon, kayo ang magsisisi. Luzay. Bakit ka nandito? Nag-abang talaga ako sa'yo. Bakit ka nandito? Magkaibigan tayo, simula bata pa. Noong huli mong tawag, pinapahanap mo si Guyanming. Hindi ako mapalagay para sa'yo. Kaya dumaan ako dito. Tiantian, batiin mo si Tito. Magandang araw po, Tito. Good girl. Talagang naghiwalay na kayo. Si Guyanming ang nagtaksil sa akin. Nagdesisyon na ako na maghiwalay kami. Ang kapal ng mukha niyang gawin yon sa'yo, pati kay Tiantian. Pupuntahan ko siya para kausapin. Huwag mo na. Hindi mo pa rin ba kayang kalimutan siya? Nakakatawa lang talaga para sa akin. Ako si Chen Mengting. Pinakamagaling na breakup expert sa Haicheng. Ang dami ko nang natulungan para makita ang tunay na ugali ng mga partner nila. Pero naloko pa rin ako ng isang lalaking basura.
Kapag ikaw ang nasa sitwasyon, mahirap makita pero kung tagamasid, malinaw ang lahat. Siya ang may kasalanan, hindi ikaw, lalo na hindi ang expertise at kakayahan mo. Hindi mo dapat sisihin ang sarili mo sa kasalanan ng iba. Tama ka. Siya ang may kasalanan. Kaya, mas lalong hindi siya nararapat na ikaw pa ang gumalaw. Kung kaya kong itaas siya, kaya ko rin siyang pabagsakin. Gusto ko makita, pag wala na akong suporta sa kanya. Itong si Guyanming. Ano pa bang kaya niya? Ano bang plano mo? Ayos ka rin, Chen Mengting. Aba, agad-agad ka palang naghiwalay. Nag-alaga pala ng boy toy. Sino ang aso dito? Nakung makaingay. Sino ba ang tinatawag niyong aso? Bahay ko to. Umalis na kayo agad dito. Bahay mo, nakalimutan mo na ba? Sino ba ang nagbigay sa'yo ng panimulang puhunan dahil doon nagtagumpay ka ngayon? Ako pa dapat ang naniningil. Ikaw pa ang nagtungo dito. Huwag mo ngang isumbat yung panimulang puhunan na yan. Lahat ng meron ako ngayon, pinagsikapan kong sarili ko lang. Ikaw pa. Kakahiwalay lang. Ganyan ka na ba kadesperada sa lalaki? Nagdadala ka pa ng boy, toy sa harap ng bata. Yanming, normal lang na humanap ng bago, kapag hiwalay na. Ang tanong lang, siya ba? Anong habol niya sa'yo? Huwag mo sanang isipin na dahil siya ang kasama mo, umaangat ka na kagad. Gwapo nga. Gwapo nga. Pero isa lang siyang boy toy na, nakasandal at umaasa lang din. Umaasa lang, Guyanming. Kailangan ko ba talagang sabihin pa kung paano ka nakakuha ng posisyon gamit ang tulong ko noon? May gana ka pang tawagin ang iba na umaasa lang. Sa sobrang kapal ng Mukha mong umasa. Ngayon ko lang naranasan. Huwag mo akong siraan dito. Lahat ng to, ako lang din ang gumawa. Ikaw nga. Kakahiwalay lang, may lalaki ka agad na pinapasok. Naisip mo ba ang damdamin ni Tianchan? Alam mo ba, anong epekto nito sa psychology ni Tianchan? Hindi ka karapat dapat maging ina. ikaw naman. Dinala mo yung kabit mo dito. Pinipilit mo si Tianchan. Tawagin siyang mama. Naisip mo ba ang damdamin ni Tianchan? Naisip mo ba ang epekto niyan kay Tianchan? Ang tao kagaya mo. Ang tunay na nakakasama sa kanya. Ako ang tunay niyang ama, kaya dapat sumunod siya sa akin. Tianchan, halika dito. Ayoko sa'yo eh. Bakit ka umiiyak? Ako ang tatay mo. Di mo na ba susundin ang sinasabi ko? Halika dito. Hindi ikaw ang tatay ko, masama kang tao. Hanggang dyan ka lang pala. Kaya mo lang magmalaki, sa babae at bata. Sino ka ba para magturo sa akin? Anong karapatan mo na pagsabihan ako dito? Anak ko siya. Kung paano ko siya disiplinahin, ganun ko siya ididisiplinahin. Guyanming. Simula pagkasilang ni Tiantian, minsan ka na bang nag-alaga sa kanya? Lahat ako mismo ang gumagawa. Kung hindi ako nagtatrabaho sa labas ng sobra-sobra, saan tayo kukuha ng pera pampamilya? Sa labas, halos mapugto na ang hininga ko sa trabaho, para lang maginhawa ang buhay niyo. Ikaw, na babae lang na nasa bahay at nagbabantay ng bata. Ano bang alam mo? Yanming, hindi mo maiintindihan, Ate Mengting, ang mga hirap niya sa labas, pero naiintindihan ko. Kung ako yun, aalagaan ko ng maayos ang pamilya, para wala kang iisipin. Sige lang, magtrabaho ka sa labas. Si Wenwen lang talaga ang may pakiramdam. Si Tiantian ay anak ko, galing sa Guna Pamilya. Dapat siyang manatili dito sa Guna Pamilya. Sa'yo, ano namang magandang matututunan niya? Kung gusto mong makuha ang anak, sige, okay. Sa korte na lang tayo magkita. Gusto kong makita. Kung ang judge, ibibigay ba niya ang bata sa isang tatay na nangaliwa, nagtago ng ari-arian, at nananakit ng anak, o ibibigay niya sa isang ina na simula pagkapanganak, hindi man lang lumayo sa bata. Ako talaga ang tunay na magulang niya. Ikaw na lang, isang babaeng iniwan ko. Ano bang karapatan mong lumaban ng ganito sa akin? Kung ito talagang cute na bata, madadala pa uwi dito sa Guna Pamilya, edi mababawasan pa ang mana para sa akin at anak ko. Hindi pwedeng maging sagabal silang dalawa sa mga plano ko. Yanming. Kung gusto niya talaga ang bata, ibigay mo na sa kanya. Isang babae, may kalong pang bata. Dadanes ng hirap yan sa hinaharap. Pwede sa kanya ang anak. Pero, itong bahay na to, ikaw naman ang naghirap para dito. Dapat lang sa'yo mapunta to. Hindi naman pwedeng mawalan ka ng lahat, di ba? Su Wenwen. Ang kapal din talaga ng mukha mo. Ang bahay na ito ay pag-aari ko bago pa kami ikasal. Wala itong kinalaman kay Guyanming. Kahit pa ako ang bumili ng bahay, so ano ngayon? Yung lahat ng taon na, pinagpagalan ko para sa pamilyang to. Wala bang kwenta kung para sa bahay na yan? Tama. Itong mga taon na to, walang tigil ang pagpupursige ni Yanming para sa pamilya. Kung walang galing, may hirap din. Sa damdamin at sa katwiran. Dapat talagang itong bahay. Mapunta kay Yanming bilang kabayaran. Ngayon lang ako nakakita. Nang magnanakaw na, ang linis ng pagkakabanggit. Parang walang kasalanan, walang hangganan ang kapal ng mukha nyo. Ngayon lang talaga ako nakakita
Nang magnanakaw na, ang linis ng pagkakabanggit. Parang walang kasalanan, walang hangganan ang kapal ng mukha nyo. Pakialam nyo ba sa amin? Dati kasi bulag ako. Kaya pinakasalan ko pa ang isang palamunin gaya mo. Ikaw na talaga, wala kang kahihiyan. Gusto mo pang agawin ang bahay ko. Ngayon mismo, umalis ka na agad sa bahay na to. Bahay ko to. Bakit ako ang aalis? Kung may aalis man. Siya, yang walang hiya na yan ang dapat umalis. Ayaw mo talagang umalis? Anong balak mo? Dalawa lang ang pagpipilian mo. Una, kusang umalis kayo. Pangalawa, ako ang magpapalaya sa inyo. Bibilang ako hanggang 3. 3. Baliw ka na ba? Nasasapian ka na ata. Ganito ka na ngayon, parang may sira talaga ulo mo. 1. Alice, Sinasabi ko sa'yo, hindi pa tapos to sa ating dalawa. Anong nangyari sa'yo? walang problema si Mama. Gusto mo maghanap ako ng tao? Para mawala na sila ng tuluyan. Sobrang bait pa nun para sa kanila. Hindi ba pinakamahalaga sa kanila? Yung 10 bilyong deal na iyon? Gusto kong mawalan siya ng lahat. Talagang wala na siyang matira. Kung kailangan mo ng tulong ko, pwede kitang tulungan. Tama, may isang bagay talaga. Kailangan ko ng tulong mo. Siguradong gagawin ko. Bukas. Alagaan mo muna si Tiantian. May aasikasuhin lang ako sa kumpanya. Hindi pwedeng hayaan lang natin na basta na lang sila. At isa pa. Itong bahay. Tulungan mo na agad akong ibenta. Ayokong guluhin pa ulit ng mga pesting iyon. Gagawin ko agad. Anong nangyari? Boss Chen, hindi ka naman palaging pumapasok sa kumpanya. Itong mga tao na to, lahat yan, dinala ni Boss Go. Sabi, mga kamag-anak niya yan. Talagang ganyan sila dito. Walang nakakapagsabi sa kanila. Tanggal ka na. Kasama kayong lahat. Lahat kayo tinatanggal ko. Ngayon din, umalis kayong lahat sa kumpanya. Kumpanya to ng kuya ko. Bakit ikaw ang magtatanggal sa akin? Kumpanya ko ito. Walang kinalaman si Guyanming dito. Tumigil ka nga sa kakasabi ng kung ano-ano. Ang kumpanyang ito, binuo ng kuya ko mula sa simula. Hindi ba dapat ikaw ang umalis? Tingnan mo ng mabuti. Ang rehistradong may-ari ng kumpanya ay ako, Chen Mengting. Ngayon, bilang sisi ng kumpanya, opisyal kitang pinapaalam. Tinatanggal ka na sa trabaho. Subukan mong gawin yan. Ang kumpanyang ito, pinaghirapan ng kuya ko mula simula. Ikaw, pangalan lang talaga ang banibit-bit mo dito. Kapag nalaman to ng kuya ko, hinding-hindi ka niya palalampasin. Kahit perma sa papel lang ako, ako pa rin ang lehitimong may-ari ng kumpanya. Nilabag mo ang patakaran ng kumpanya. Kaya tinatanggal kita. May problema ba? Gusto mo akong tanggalin, para lang pagtakpan mo, yung paglustay mo ng pera sa kumpanya, di ba? Akala mo ba, matatanggal mo lang ako, tapos wala nang makakaalam, sa mga kalokohan mo? Paglustay ng pera ng kumpanya? Oo nga, sino ba ang hindi nakakaalam? Ang kuya ko, halos mamatay sa pagod makahanap ng kliyente, pinagkakitaan ng milyon-milyon para sa kumpanya. Eh ikaw naman, palihim mong inililipat ang pera para sa sarili mo, ngayon pa, gusto mong tanggalin pati mga veteranong empleyado. Nasaan ang ebidensya? Kuha mo lang yan sa bibig, gusto mo na akong palabasing masama? Oo nga, ingat ka sa sinasabi mo. Lahat ng malalaking gastusin ng kumpanya, detalyado iyong naitatala. Si Boss Chen ay bahagi ng kumpanya. Imposibleng gagawa siya ng anumang ikasisira ng kumpanya. Si Boss Chen ang lehitimong may-ari. Paano siya makakakuha ng pera ng kumpanya? Kung ayaw niyong maniwala, pwede niyong tingnan mismo ang mga libro ng kumpanya. Tingnan niyo kung magkano pa ang laman ng account ng kumpanya ngayon, Boss Chen. Para linisin ang pangalan mo, mas mabuti sigurong ipa-audit muna sa ating legal counsel. Lahat naman tayo mga shareholders dito. May karapatan tayong malaman kung saan napupunta ang pera natin. Tama, pwede. CJ, ngayon din. Harap-harapan nating alamin ang totoo. Ipatawag ang legal department. Kung hindi lang sinabi ng kuya ko, na nilustay mo ang pondo ng kumpanya. Ligtas ka pa sana sa mga duda namin. Hintayin mo na lang. Malapit nang magsimula ang totoong laban. Tingnan natin ngayon kung paano ka lalabas dyan. Kung ano ang sasapitin mo. Paano naging ganito? Nabawasan ng 80 milyon ang pera sa account ng kumpanya. At, ang account na pinaglipatan ay, personal account ni Boss Chen.
Anong nangyari? Nabawasan ng 80 milyon ang pera sa account ng kumpanya. At, ang account na pinaglipatan ay, personal account ni Boss Chen. Ikaw nga pala talaga, ang naglipat ng pera mula sa kumpanya. Kaya pala, yung dividendo, hindi pa rin naibibigay nung nakaraang quarter. Lahat ng pera, sinalo mo pala. Sabi ko na nga ba, kaya pala laging gipit ang kumpanya sa pondo. Palaging may nagrereklamo ng hindi nababayarang sweldo. Yun pala, may mismong nag-aalaga ng sariling interes dito. O ayan. Kitang-kita naman yun na siguro. Kumpleto ang ebidensya. Shen Mengting, ano pa ang gusto mong sabihin? Mengting, noon kasing project, kailangan ng malaking deposito kaagad. Kung sa account ng kumpanya, masyado nang mabagal, at baka maagaw pa yung project. Kaya naisip ko, baka pwede muna pahiram ng card mo saglit, pang transaksyon lang. CJ, tulungan muna natin ang kumpanya ngayong gipit. So dito ka pala nag-aabang sa akin. Guyan, akala mo ba matatalo mo na ako sa ganyang paraan? Sa akin talaga yung card na ito. Dahil inamin mo na rin, ano pa ang paliwanag mo? 80 milyon yan, hindi biro. Paano kung maputol ang daloy ng pondo ng kumpanya? Pwede tayong malugi. Ganun kalaki ang tiwala namin sa'yo, tapos nagawa mong ilipat sa personal mong account. Ang perang pinaghirapan namin. Ano, konsensya mo ba, Chen Mengting? Konsensya mo ba sa kumpanya? Pero itong card na ito, 1 buwan na ang nakakalipas. Pinahiram ko na kay Guyan dahil gagamitin daw. Pang-deposito sa project. Kalokohan. Ang kuya ko, taon-taon, todo bigay ang sakripisyo sa kumpanya. Kitang-kita ng lahat ng empleyado. Paano niya magagawa yan? Ikaw naman pala ang kumuha ng pera. Tapos gusto mong isisi sa kuya ko. Nung makuha ang project, si Boss Gu pa nga ang pinakamasaya. Walang dahilan para ilipat niya ang pera ng kumpanya. Kung gustong makita ng lahat, CJ, sabay-sabay nating tingnan lahat ng galaw ng card mula nang ipahiram ko. Tingnan natin kung kaninong bulsa talaga napunta ang pera. Tingnan niyo ng mabuti. Itong card na to, mula noon, nasa kamay ni Guyan mo. Siya ang gumastos. Noong Hunyo 20. Sa Haicheng Rolex Boutique, bumili ng isang men's wristwatch. 488,000. Kinabukasan pa, bumili pa ng isang Porsche. Ano naman ang ibig sabihin yan? Baka naman si Chen Mengting, ang bumili niyan para sa boylet niya? Chen Mengting, ginamit mo ang pera ng kumpanya para suportahan ang boylet mo? Wala ka bang hiya? Gusto ko nga ring makita yung parting yan. Itong parting ito, ekspertong konsultasyon sa lalaki sa ospital. Ginamit ko rin ba iyon para sa sarili ko? Anong tinitingnan tawa mo dyan? Shen Mengting, sa'yo talaga yung card na yan. Wala namang ibang gagamit niyan kundi ikaw. Nasa harap na mismo ang ebidensya. Nagagawa mo pa ring magsinungaling. Akala mo ba pareho tayo? Na ako, ilalabas ko pa ang pera ng sariling kumpanya pabor sa sarili ko. Shen Mengting, tigilan mo nga yung kaguluhan mo dito. Habang ang kuya ko ay nagsusumikap para sa kumpanya, ilang beses ka ba pumunta sa opisina? Ngayon may lakas ka ng loob sabihing iyo ang kumpanya. Mula nang pumasok ako sa opisina, si Guzong lagi kong nakikita. Araw-araw halos hindi na mapakali sa dami ng trabaho. Pero ikaw, ni minsan hindi kita nakita. Oo, naniniwala ako kay Guzong. Itong kumpanyang ito, isa lang naman ito sa mga maliit kong sangay sa ilalim ng negosyo ko. Dati ko lang ibinigay kay Guyanming para magpraktis ng pamamalakad. Shenzong, tama, nasa pangalan mo ang account na tumanggap ng bayad. Dapat mo kaming bigyan ng paliwanag. Pera ito ng kumpanya, ibig sabihin pera naming lahat ito. Hindi pwedeng basta-basta na lang, na mawala ng walang paliwanag. Kailangan naming ng linaw mula sa'yo. CJ, dahil gusto nyong magkaroon ng sagot dito, edi mag-report na lang tayo sa pulis. Hayaan na lang nating imbestigahan ng pulis kung kanino talaga napunta ang perang ito. Sige, mag-report ka. Tingnan natin sino ang huhulihin ng mga pulis. Hindi pwedeng tumawag ng pulis. Hayaan mo siyang mag-report. Pinaghirapan mong kitain ng perang yan. Bigla na lang na-transfer lahat. Hindi ka pwedeng pumayag ng ganun lang. Alam na naming lahat, nabawasan ng 80 milyon ang pera ng kumpanya. Ang account na ginamit ay kay Chen Mengting. Tama, kami mismo ang nakakita. Siya ang naglipat ng perang iyon. Tahimik lang kayo muna. Palagay ko, Mengting. Siguro may mabigat kang pinagdadaanan. Nadala ka lang kaya nagkamali ka. Pero huwag kayong mag-alala. Itong perang ito, babayaran niya yan pabalik. Oo nga, lahat tayo may pinagdadaan ng hirap, hindi rin may iwasang magkamali. Mas maganda siguro kung bigyan natin ng konsiderasyon. Ate Mengting, kung tatawag kayo ng pulis, hindi lang ikaw pati ang kumpanya madadamay. Makinig ka kay Yanming, ibalik mo na lang ang pera. Sigurado akong hindi ka na pababayaan ng ibang tao dito. Ibalik ko?
Wala akong pera. Sige na nga, ipaaresto niyo na lang ako. Mengting, para rin naman to sa'yo. Gusto mo bang si Tiantian magkaroon ng nanay na nakakulong? Chen Mengting, tingnan mo naman, ang bait ng kuya ko sa'yo. Nilustay mo ang pera ng kumpanya, pinagbigyan ka pa rin niya, palaging ikaw pa rin ang iniisip niya. Hindi ka pa rin kontento? Totoo naman, kung sa ibang kumpanya pa ito. Matagal ka nang nakasuhan. Alam ni Guzong pero gusto ka pa ring palayain. Sabi ko nga, wala talaga akong pera. O kaya, tawagan niyo na lang ang pulis. Hindi pwedeng mag-report. Mengting, gusto mo bang palakihin pa ito? Hindi ito biro. Nilabag mo na ang batas. Hindi mo naisip ang reputasyon ng kumpanya. Bakit parang masyado kang nag-aalala? Baka naman ikaw talaga ang naglipat ng pera. Ayaw mong mag-report kasi natatakot kang madawit. Para magmukha kang malinis, nagagawa mong pagbintangan pa ako. Paano ko namang magagawa yon? Bintang, akala mo ba hindi na malalaman ng iba ang mga ginagawa mo? Guzong, ano ba talagang nangyayari? Nga, Guzong, kailangan namin ng malinaw na paliwanag. Anong paliwanag pa? Imposibleng pakialaman ng kuya ko ang pera ng kumpanya. Walang duda, may nagsisiraan lang sa kanya. Ang dami kong ginawa para sa kumpanya. Tapos ako pa ang pagdududahan nyo. Mas pinapaniwalaan nyo pa, yung walang naiaambag sa negosyo natin. Yung ambag mo ba? Yung paglustay ng pera ng kumpanya para sa kabit mo? Hindi pwede. Hindi pwedeng aminin. Pag inamin ko, tapos na lahat. Hindi ito ang lugar para pag-usapan ang mga personal na bagay. CJ, kung ayaw mong bayaran ang utang na yan, dahil na rin sa pinagsamahan natin, ako na ang magbabayad, pero hihilingin ko lang sa inyong lahat. Bigyan siya ng isa pang pagkakataon. Bakit mo ginagawa ito? 88 milyong piso ito. Pinapayagan mo lang agad na. Ibalik ng walang pag-aalinlangan. Talagang may malasakit si Guzong. Kahit ganito na, iniisip pa rin ng ex-wife niya. Kanina lang, sinadya kong mag-imbestiga sa saan napunta ang pera. Hinati-hati pala ang pondo. At sa huli, napunta lahat sa personal na account ni Xu Wenwen. At siya ang kabit ni Guyanming. Chen Mengting, para masira ako, nagpeke ka pa ng bank statement, inaakusahan mo ako ng mali. Oo, huwag niyo siyang paniwalaan. Binibintangan lang niya ako, pati ang ebidensya. Peke lang yan galing sa kanya. CJ, mag-report tayo sa pulis. Hayaan nating pulis na ang mag-imbestiga. Tama, hindi lang ito simpleng maling gamit ng pondo ng kumpanya. Krimen na ito. Oo, mas mabuti pang magpapulis na lang tayo. Kuya, anong nangyayari? Nanghiram ako sa'yo ng pera, pambili sana ng dowry. Sabi mo nagastos na ng lahat ni Chen. Mengting ang pera ng kumpanya, wala kang maibigay. Kung totoo talagang ikaw ang kumuha. Ni simpleng tulong, hindi mo pa ako matulungan? Hindi ako makagalaw eh. Pakiusap muna, pautangin mo muna ako ng saglit. Ayokong makulong. Ang pera ko. Nilagay ko lahat sa project na inirekomenda ng kaibigan ko. Binigyan lang ako ng 5 milyong piso ng tatay ko last month. Hindi na siya magbibigay ulit. Saan ako kukuha ng 80 milyon? Wala nga akong 800,000. Lahat ng gamit kong mamahalin. Utang pa. Ha? Ano? Yan Ming. Alam kong may laman pa ang personal account mo. Pwede mo bang gamitin muna? Makaraos lang tayo ngayon. Bukas na natin isipin to. Pangalawang card lang naman ni Chen Mengting ang gamit ko. Saan ako kukuha ng pera? Guzong, ayaw mo talagang tumawag ng pulis. Baka totoo ngang ikaw ang kumuha ng pera. Sinasabi ko na nga, kaya pala may nagtatago ng records. Para ikaw pala ang dumali sa pera namin. Tapos gamit mo ang pagkakataon para ibintang kay Chen Zong. Nagkamali talaga kami, nananiwala kami sa'yo. Sabihin mo nga, ano plano mong gawin sa butas ng 80 milyon? Kahit sabihin mong kuya ko ang kumuha ng pera, ano naman? Dahil kina kuya at Wenwen ate, nadala nila sa kumpanya ang order ng Xingyo Group na 1 bilyong piso. Ganun kalaki ang naitulong ng pinagkagastosan nila. Yung order na yun mula Xingyo Group. Huwag mong sabihing Siksu. Wenwen lang ang nagdala nun. Noon pa gusto mong kunin ang credits ni Wenwen ate, ngayon pa sa harap ng marami, gusto mo pa rin ikamkam. Yung 1 bilyong order na yon, hindi yun galing kay Wenwen ate. Ikaw ba ang kumuha, Chen Zong? Dahil ipinangako na, ni Guzong na babayaran. At totoong nakapagdala din si Miss Shu ng order na 1 bilyon para sa kumpanya. Nakatulong din siya. Mas mainam sigurong. Kalimutan na lang natin ito. Tama, mas mahalaga ang pagkakaisa at kapakanan ng kumpanya. Paano kung hindi ako pumayag? Huwag ka namang iw. Yung ibang shareholders hindi na naghahabol eh. Ba't ikaw pilit na lang ng pilit? Ang pera ng kumpanya, hindi yan basta pinulot lang. Lalo na para gamitin lang ng kung sino-sino. Para sa sariling bulsa. Guyanming, itong 80 milyon. Dapat mabayaran mo ngayon din.
Sinabi ko na, yung order ng 1 bilyon mula sa Xinjiao Group, kapag napirmahan na, at dumating na ang pondo, babayaran ko agad doble pa. Ako si Guyanming, at paninindigan ko ang salita ko. Magandang paraan din yan. Nga, doble pa ang ibabalik. Hindi pa malulugi ang kumpanya. Pag nakuha na ng kuya ko ang order na 1 bilyon, titipid pa ba tayo sa perang ito? E paano kung hindi nila makuha ang order? Paano nila tatakpan ang butas ng pera ng kumpanya? Sabi na sa akin ni Wenwen, sigurado siya, imposible na hindi matuloy ang kontrata. Tama si Yanming. Siguradong makukuha nila ang deal. Noong huli akong nakipagkita sa boss ng Xinjiao Group, personal niyang sinabi na mag-i-invest siya sa project ni Guyanming. Pinag-isipan ko pa kung paano mapalapit sa kanya. Kung hindi kaya ng kuya ko at ni Wenwen ate na kunin, bakit? Ikaw ba kaya mong kunin? Kaya ko nga. Hindi mo nga nakita yung kontrata. Ano nung pipirmahan mong deal? Ate Mengting, alam kong galit ka. At gusto mong patunayan ang sarili mo kay Yanming. Pero yung order na yun, dahil na rin sa tulong ng tatay ko kaya nakuha. Hindi nga, makita ng iba. Yung mukha ng president ng Xinjiao Group, order pa kaya? Tama. Paano mong masasabing? Kaya mong kunin? Su Wenwen, kung ganyan kagaling ang tatay mo, bakit hindi niya kaya ilabas ang 80 milyon? Anong pakialam mo kung kaya o hindi ni Wenwen ang maglabas ng ganyang pera? Tigilan mo nga akong ilihis sa usapan. Sinasabi ko sa'yo, yung order ng Xinjiao Group na 1 bilyon, ako lang ang kinikilala nila, walang iba. Wala ako. Walang makakapirma ng kontrata na yan dito. Ang lakas mong magyabang sa harap ko dahil lang din sa awa ko noon. Kaya binigyan kita ng shares sa kumpanya. Panahon na para kunin ko lahat ng iyon, principal at patubo. Kung sinasabi mong ang Xinjiao Group, ako lang ang kinikilala. Pues magpustahan tayo. Magpusta. Sige, anong taya? 3 araw mula ngayon, yun ang signing banquet ng Xinjiao Group. Kung sino man ang makapagsara ng 1 bilyong order doon, siya ang panalo, yung matatalo, dapat ilipat ng walang kondisyon. Ang lahat ng kanyang shares sa kumpanya sa mananalo. Kumusta yun sa'yo? Hawak niya ang 51% ng shares ng kumpanya. Siya ang major shareholder. Pag nanalo si kuya, talagang magiging. Atin na ang kumpanya. Kuya, sumugal ka na. Kung kusang binibigay, sayang naman kung hindi. Sige, pumapayag ako sa pustahan. Wala naman akong alalahanin kasi may koneksyon si Wenwen. At mismong president ng Xinjiao, sinabi na ako ang pipirmahan niya. Si Chen Mengting bukod sa konting pera. Ano pa ba ang meron? Panalo na ako dito. Ate Mengting, mas mabuti siguro tanggapin mo na lang ang pagkatalo. Kahit ano pang gawin mo, Xinjiao Group lang ang kinikilala si Yanming. Hindi, basta-basta kung sino. Huwag mo namang hayaan na nakakahiya ang pagkatalo mo. Pag natalo siya ni kuya, tiwalag na siya sa kumpanya. Yung ibang tao dyan, tablado na, wala nang makukuha. Imbes na tumahol dyan, tulungan mo na lang ang kuya mo mag-isip ng solusyon. Kita-kits sa signing banquet sa loob ng 3 araw. Mama, Tapos na ang problema sa kumpanya. Nagpustahan pa kami ni Guyanming. Anong pustahan naman yan? Kung kanino mapupunta ang 1 bilyong order sa loob ng 3 araw, ang matatalo, ibibigay ang lahat ng shares. Grabe, pumayag talaga si Guyanming. Hindi yata niya alam ang kakayahan niya. Sigurado talo siya. Hello, pa. 3 araw mula ngayon, ang signing dinner ng Xinjiao Group. Kailangan ko po kayong personal na mag-announce sa dinner na ang A10 bilyong order ay binigay ninyo sa anak ninyong ako. Si Guyanming ba ang may pakana nito? Pa, kahit ano, susunod kayo sa gusto ko. Salamat, pa. Guyanming, ang pinakamalaki mong pagkakamali ay kinalimutan mo na ang lahat ng meron ka ngayon ay galing sa akin. Gusto kong ipakita sa iyo ang realidad. Isa ka lang namang umangat dahil sa babae. Wala kang ibang silbi kundi maging parasitiko. Talagang nakakabilib si Gyu, batang-bata pero accomplished na. Si Miss Sudin, hindi matatawaran ang pagiging mabuting asawa. Makakuha ng 1 bilyong kontrata mula sa Xinjiao Group, ang galing talaga. Bagay na bagay talaga kayo, parang itinadhana. Nga, bagay na bagay, maganda at matalino, perfect na couple. Ay, hindi naman. Lahat ng iyan, purong effort ni Wenwen yan.
Kaunti lang ang naitulong ko. Lahat ng ito ay sariling pinaghirapan ni Yanming. May mga tao talagang hindi alam ang sariling lugar. Piliting pumasok kung hindi naman bagay. Yanming, huwag mo naman nganin. Baka gusto lang ni Ate Mengting na makaranas ng ganitong event. Siyempre, bihira ang ganitong klaseng dinner. Baka hindi na siya ulit makakapasok dito. Tama naman si Miss Xu. Kailangan talagang sulitin ang ganitong pagkakataon. Mahirap kasi makasabay sa mga ganitong party. Shen Mengting, tigilan mo na yang pagpapanggap mo. Si Wenwen, siyang tunay na anak ng pinakamayaman. Ikaw, wala ka namang napatunayan. Ayon sa pagkakaalam ko, wala namang apelyido Xu sa listahan ng mga kilalang babae sa Haicheng. Saan niyo nakuha na siya ang anak ng pinakamayaman? Kahit na pinakamayaman sa Haicheng, hindi mo naman siya basta-basta makikilala, isang boytoy lang kaya. Shen Mengting. Ang kapal ng mukha mong magsama ng boytoy dito sa dinner. Pampagulo ka lang ba? Hindi ka pa ba nakakahiya enough? Aasa ka na lang palagi sa anak ng mayaman para magmukhang successful. Nung panahon na binigyan kita ng puhunan, wala ka naman ganyang pride. Huwag kang magmarunong. Dinala mo pa siya dito. Feeling mo tuloy makakatulong siya sa'yo. Akala mo pa may tsansa kang bumangon. Tandaan mo, talunan ka lang na, pinabayaan ko na. Talunan. Guyanming, ngayong araw, itong A1 bilyong kontrata. Ipaparamdam ko sa'yo ng todo, na lahat ng success mo, walang kwenta sa harap ko, kung sino ang talunan. Mamaya malalaman ng lahat. Nagka-aksidente raw si Chendong sa unahan, kaya kailangang umiwas ng daan, baka mahuli. Gusto mo ako na lang bumaba at maglakad papunta roon? Di pa pwedeng paghintayin ang anak ng boss. Hoy, ikaw pa nga ang sinang sinyaw. Lakad-lakad sa harap ng tao, nakakahiya. Maghanap na lang ng shortcut ang driver, bilisan mo. Dali na. Tungkol sa nangyari noon, na-realize ko lang talaga. Sobrang kapal ng mukha ng pamilya nyo. Kaya itong kasunduan na to sa shares, pirmahan nyo na lang. Baka kasi mamaya, magdahilan kayong may amnesia, at ayaw nyo nang aminin ang lahat. Chen Mengting. Ganun ka ba ka-excited mapahiya? Ate Mengting, bakit kailangan pang ganito? Para lang mapanatili mong may respeto ka sa sarili. Wala na ba talagang ibang paraan? Mas lalo mo lang. Pinahihirapan ang sarili mo. At ang kapal mong pumirma ng kontrata kay kuya ko, mas mabuti pa. Tanggapin mo na lang, na matatalo ka at mawawala ng lahat. Mabuti pa, sabihin ko na sayo. Ang pagnanakaw ng iba, hindi mo kailanman magiging sarili. Sa palagay mo tama ba yon? Shen Mengting, ano bang sinasabi mo? Anong panloloko? Si Wenwen nga ay buong puso, ang tulong sa pamilya go. Inggit ka lang kasi, inggit kang mas bata siya, at mas magaling sayo. Kayo talagang pamilya Gu. Ang mahirap, hindi nyo alam pinapalit nyo ang perla sa peke. Naniniwala pa kayong nakatsamba kayo, sa dami ng effort ni Mengting sa pamilya Gu nitong mga taon. Hindi nyo kayang bayaran o suklian. Ano bang naitulong niya? Kaunting pera lang naman yun. Ang anak ko, lahat ng narating niya ngayon, sarili niyang diskarte at sipag. Tama. Si Wenwen lang ang pinakamalaking biyaya sa buhay ko. Matagal ka nang dapat nawala. Hindi nyo talaga alam kung anong talagang na-miss nyo. Ang dinala ni Mengting sa pamilya Gu, hindi lang pera. Hindi nyo rin talaga deserve ang meron kay Mengting. Bakit mo kailangang sabihin yan? Para lang ipagtanggol ang sponsor mo. Ang lahat ng nakamit ni Yanming, sariling, pagsisikap niya yun. Kapag napirmahan ko ang kontrata sa Xinjiao, doon mo malalaman kung sino talaga ang tunay na panalo. Tama nga. May punto naman kayo, hindi nga ako tulad ni Miss Xu. Kasi hindi ko kayang tulad niya. Maglakad-lakad na bitbit lang ay isang walang saysay na tseke. Nagpapanggap na mayaman. Guyanming, isang beses ko lang tatanungin, pipirmahan mo ba o hindi ang kasunduan? Pipirmahan ko. Ngayon na mismo. Kapag napirmahan ko na, ang A1 bilyong kontrata sa Xinjiao, papaluhurin kita at magmamakaawa ka sa akin. Nakikita mo ba? Sinabi ng kuya ko, nasa papel na to, malinaw na malinaw, walang bawian na yan, kumpirmado na. Huwag kang bumalik sa amin, umiiyak kapag natalo ka sa usapang shares. Oo nga.
Pag naisay na namin yung kontrata sa Niyuyi, tingnan natin kung magmamagaling ka pa. Andito na si President. Ay, ayan na siya. Dumating na, dumating na. Dumating na ang president ng Xingyao Group. E di ibig sabihin, ang pamilya Gu natin. Hindi ba't, magiging matagumpay na din tayo. Pag napirmahan na ang kontrata na 10 bilyon. Ang pamilya Gu natin, aakyat na rin. Sa hanay ng mga bigating pamilya ng Haicheng. Tama yan. Narinig nyo na ba? Dumating na ang tulong ng kuya ko. Ang mga ganitong klaseng VIP, sa buong buhay mo, ilang beses mo lang makikita. Tignan mo na mabuti, paano ka matatalo ng lahat ng yan? Yan Ming, bilisan mo. Huwag mong hayaang maghintay si President. Binigyan na kita ng pagkakataon, ikaw mismo ang hindi nag-appreciate. Huli na ang lahat. Tabi dyan. Kayo po ba, ang President ng Xingyao Group, talaga namang bata pa, pero ang galing mo na. Hello President Lai, ako si Guyan Ming. Hindi ba't si Assistant Wang ito, ng President ng Xingyao Group? Pati nga President ng Xingyao Group, mali pa pagkakakilala mo. Paano ba kayo nakikipag-deal sa ganitong kontrata? Tama nga, mali ang pagkakakilala mo. Ako ay assistant lang ni President Lee. Hindi nga malaman kung sino. Ambisyoso pang makuha ang 10 bilyon na kontrata. Tumigil ka nga sa sarcasm mo. Si Yan Ming ay parang, hindi lang nakapagpahinga kahapon. Kaya na-mistake ang tao. Sigurado akong pumunta siya dito para sa atin. Wala namang malaking issue yan. Dumating na si Assistant Wang. Sigurado akong pumunta siya dito para sa atin. Para ibigay ang kontrata. Itong kontrata ng 10 bilyon. Sigurado na, nakuha na natin. Malapit na, magmamakaawa ka na naman sa amin. Tama. Pag napirmahan ko na ang kontrata ng Xingyao, sa oras na yon, ikaw ay magpapakumbaba. Mag-sorry sa amin ni Wenwen. Assistant Wang. Handa na ako. Pirmahan na natin ang kontrata, bilisan mo na. Pwede pong malaman kung sino si Miss Chen. Miss Chen, inutusan ako ng President na personally ibigay itong kontrata ng 10 bilyon na investment, direkta sa kamay nyo. Imposible yan, siguradong nagkamali po kayo. Si Wenwen ay anak ng pinakamayaman. Bakit mapupunta kay Chen Mengting, ang kontratang yan? Assistant Wang. Naalala niyo pa ba ako? Noong huli sa Xingyao, nakita ko pa si President. Ako po mismo ang nag-ayos ng kontrata ng 10 bilyon sa kanya. Totoo pong nakita ko si Miss sa opisina ni President. Inutusan pa kami ni President na maayos na asikasuhin siya. Kakatapos lang ni President tumawag. Sinabi na ibigay ko muna ang kontrata sa anak ng pinakamayaman na si Miss Chen. Baka nagkamali lang ako ng dinig. Hindi pala apelyidong Chen, kundi itong Miss na ito. Oo nga Assistant Wang. Si Wenwen talaga, ang anak ng tunay na pinakamayaman. Huwag kang malinlang ng mga nagpapanggap dyan. Baka aksidente lang. Ang sinabi ko kanina, ang kontrata ay talagang para kay Miss Su Wenwen. Assistant Wang, sigurado ka ba nababawi ka ngayon? Hindi po ako nagkamali. Malinaw ang utos ni President. Itong kontrata, para talaga kay Miss Su Wenwen. Salamat Assistant Wang. Pakibigay kay President ang pagbati ko. Nakikita mo ba? May masasabi ka pa ba? Si Wenwen talaga ang tunay na anak ng pinakamayaman. Paano naman magiging ikaw? Ngayon na napirmahan na ang kontrata. Ayon sa napagkasunduang deal. Dapat ibigay mo na ang shares mo. Tama. Nakasulat na yan, malinaw na malinaw. Huwag ka nang mag-deny pa. Assistant Yu. Suggest ko tawagan mo na si President para makumpirma ulit. Sigurado ka ba? Itong kontrata, talaga para kay Xu Wenwen? Miss Chen. Parang minamaliit mo ang professionalism ko. Ako ang Chief Assistant ng President. Utos niya sa akin na iabot ang kontrata sa anak ng pinakamayaman. Imposible namang, sa ganyang importanteng bagay, magkamali pa ako. Ate Mengting, alam kong mahirap sa'yo, tangapin ang katotohanan ito. Pero ganitong drama, nakakahiya na talaga. Kahit nasa bingit ka na, pilit ka pa rin. Nakakalungkot. Kasi ang katotohanan ay nasa harap mo. Assistant Wang. Pwede namang tawagan para kumpirmahin. Ba't ang daming paligoy-ligoy pa? Baka. Wala ka ring kumpiyansa. Ano bang ibig mong sabihin? Ulitin ko na lang ulit, ang kontrata na ito, talaga para kay Miss Su Wenwen, walang mali dyan. Tama ang sinabi mo, may mga tao talaga. Hanggat di pa sila nasasaktan, di pa sila natututo. Nakapirma na ng malinaw. Ano pang palusot ang gusto mong gawin? Sinasabi ko sa'yo. Kahit ayaw mong ibigay ang shares, wala ka nang magagawa, ibibigay mo pa rin. Ma, Huwag kang mag-alala. Nandito si Mama. Wang, sigurado ka ba na hindi mo kailangang i-double check? Kung may mangyaring pagkakamali,
Baka hindi mo kayanin ang responsibilidad na iyan. Siyempre sigurado ako, Siksu Miss ay, sinabi mismo ng boss, na mahalagang bisita dapat tratuhin ng maayos. Paano naman ako magkakamali sa bagay na to? Narinig mo ba? Ngayon, meron ka pa bang gustong sabihin? Yan Ming, huwag kang ganyan. Bigyan mo naman ng konsiderasyon si Mengting ate, Shen Mengting. Sa tagal ng panahon na to, ang pamilya Gu namin, ay naging sobrang maunawain sa'yo. Kung hindi lang dahil sa nanganak ka ng batang babae nyo, matagal ka na dapat naming pinalayas. Ngayon, kung ibibigay mo ng maayos ang shares mo, hindi na namin palalakihin pa to. Mag-iiwan din kami ng konting dignidad para sa'yo. Ang galing mo sa pagiging maunawain pala. Ubusin ang pera ko tapos minamaliit ako. Tapos ngayon gusto pa agawin ang shares ko. Itong estilo ng pamilya Gu parang mga tulisan. Ngayon ko lang na-witness. Alam ko na noon pa na magtatarantado ka. Okay lang. Matagal ko na ring napaghandaan. Itong kasunduan sa paglilipat ng shares. Ngayon mo man pirmahan o hindi. Kailangan mong pirmahan. Matigas ka talaga ngayon. Talagang gusto mong kunin ng harapan, ano? Anong kunin? Nakasulat sa kontrata kung matalo ka. Dapat ilipat mo sa akin ang shares. Pag-isipan mong mabuti, nilalabag ninyo ang batas. Lumayo kayo dyan. Ito ay problema ng pamilya Gu namin, pambahay na usapin. Sa tagal ng panahon na to, anak ko lang ang nag-aasikaso ng kumpanya. Ikaw, bilang outsider lang, bakit may shares pa rin sa kumpanya? Dahil ang kumpanya ay Chen pa rin ang apelyido. Si Guyanming naman sa kumpanya ko, ay parang bantay lang sa gate. Kapag lakit ang tapang ng isang aso, gusto na ring manakit ng amo. Kalokohan. Kung wala si Kuya sa pagpapatakbo ng kumpanya, matagal na yang nalugi. Sige na. Ibigay mo yung shares mo. Tapos umalis ka na. Sige na, kunin nyo na siya. Pinagtripa nila ang anak ko. Baka naman may hindi pagkakaunawaan. Driver. 5 minuto dapat andyan ka na. Kung may nangyari kahit ano sa anak ko, sisiguraduhin kong wala kayong pupuntahan kahit saan. Hulihin niyo siya. Bawal niyong saktan si Mama. Si Papa masama. Inaagaw ni Papa ang gamit ni Mama. Kuya, ba't ka pa makikipag-usap sa kanya? Hulihin mo na agad siya, para ilipat na niya ang shares. Pag nakuha na natin, asensong pamilya Gu talaga. Kayo, pamilya ng magagaling, pero puro kasipsip. Ngayon gusto niyo pang mang-agaw, ha? Tama na yung satsat mo. Pirmahan mo na agad. Guyanming. Pagsisisihan mo ito. Pagsisisi. 10 bilyon ang kontrata na to eh. Dapat kayong magsisi. Hindi ako. Ayos, Guyanming. Kung pipilitin mo akong pumirma ngayon, sisiguraduhin kong magsisisi ka talaga. Ano pang ipinagmamalaki mo, para magyabang ng ganyan dito? 10 bilyong kontrata. Dilat mo ng maigi, at tingnan mong mabuti. Pinakatamang desisyon na ginawa sa buhay mo, ay ang ipamanage ang kumpanya kay Kuya. Sa kakayanan ni Kuya. Siyempre kanya na. Ang kumpanya. 10 bilyon. Huwag niyong sabihin na para talaga. Kay Guyanming yan. Hintayin mong dumating si Papa. Wala ni isa sa inyo makakatakas. Sino ang tinatakot mo? Kung kaya lang talaga ng papa mo, hindi sana sa'yo iniwan ang kumpanyang ito na palugi. Tigas ng ulo mo, ano? Tignan natin hanggang kailan ka tatagal. Kung ayaw mong makiusap ng maayos, huwag mo akong sisihin kung magalit ako. Pipirma ka ba? O hindi? Hanggang diyan ka lang talaga, ganyang maduming paraan ang kaya mo. Mengting. Pipirma ka ba o hindi? Managinip ka. Hindi ko pipirmahan kahit mamatay pa ako. Bitawan mo si Mama ko. Lumayo ka. Tiyan. Guyanming. Ang cute mo naman, ha? Si Tiyan pa naman ang anak mong totoo. So. Si Wenwen buntis na nga ng baby boy ko eh.
Tatapakan kita. Mengting. Lahat ng ginawa mo ngayon. May kabayaran yan. Ayos. Matigas ka pa rin. Tingnan natin, hanggang saan katatag. Pirmahan mo na. Bilisan mo, pirmahan mo na. Pirmahan mo. Tingnan natin kung sino ang may lakas na galawin ang anak ko. Ang mabait kong apo. Anak, Lolo, sinaktan ni Papa si Mama. Libos. Sakto ang dating nyo. Itong babaeng to, simulat sa poll ay nambubulabog dito. Sinira yung sign ng ceremony. Walang modo. ano bang ginagawa mo? Si Miss Chen ay unika hija ng pinakamayamang pamilya sa Haicheng. Ikaw, sino ka ba para? Siraan siya dito. Ano? Paano mangyayari yon? Siya. Siya talaga ang anak ng mayaman. Imposible. Paano magiging anak ng pinakamayaman si Yen? Yung mga tao kanina. Siguradong binayaran niya lang. Para umarte at gumawa ng eksena. Guyan Ming. Lakas ng loob ng pamilya nyo. Nagawang apihin ang pinakamamahal kong anak. Boss Lee. Gusto kong marinig ang paliwanag mo. Yung proyektong personal kong binigay sa anak ko. Bakit napakadaming, walang kinalamang tao? Ang nagpapanggap, nanlilito at nanloloko. Boss Chen. Ako po ang may pagkukulang. Dapat ang kontrata ay binigay ko mismo kay Miss Chen. Hindi ko in-expect na magiging ganito. Ako po'y humihingi ng pasensya. Pasensya na po. Walang hiya ka. Tingnan mo, ito ang maganda mong ginawa. Miss Chen. Ako ang hindi nakakita ng totoo. Sabi nila lahat si Xu Wenwen daw, anak ng pinakamayamang tao. Nabudol lang ako sandali. Kaya mali ang pagkakatiwala ko. Xu Wenwen, niloloko mo lang ako mula noon pa. Kung ano-ano pa yung sinasabi mo na anak ka ng pinakamayaman, puro kasinungalingan lang pala. Yan Mingmei. Hindi ko sinasadya. Masyado lang talaga kitang mahal. Yung kumpare natin. Matagal na naming tinuring si Mengting, na parang tunay naming anak. Kanina lang, nagbibiroan lang kami. Kumpare. Karapat-dapat ka ba talaga, yung anak ko? Lahat ng tiniis niya nitong 6 na taon. Iisa-isahin ko lahat ng kasalanan mo. Mr. Chen. Pamilya naman tayo, pwede naman pag-usapan ng maayos. Tapos, mag-asawa pa sila niyan dati. Ganyan na ang nangyari. Hindi rin namin gusto ito. Oo nga. Actually, yung kuya ko at si ate, maayos ang relasyon nila. Kanina lang. Nagkaroon ng konting hindi pagkakaintindihan. Kasalanan lahat to ni Xu Wenwen na walang hiya. Sinadya niyang akitin ng kuya ko. Gusto niyang sirain ang relasyon ng kuya ko at ni ate. Nga. Tama. Nagpakatanga lang ako. Nadala ako sa kakyutan niya. Pero sa puso ko, si Mengting pa rin ang mahal ko. Ganon ba kaganda ang relasyon nyo? Kailangan mong baliin ang kamay ko? Lahat ba ng Gu family? Ganyan ang trato sa pamilya? Aksidente lang yun. Promise, aksidente talaga. Pamilya tayo. Walang labis, walang kulang. Tingnan mo. Ganyang kaliit na aksidente lang. Ang laki na ng interpretasyon mo. Sige, sige, kami ang may kasalanan. Kami ang mali. Tama ang sabi ni Mama. Lahat ito ay hindi pagkakaintindihan lang. Paano naman kita gustong saktan ng totoo? Makisama sa inyo na puno ng kakyutan bilang pamilya. Hindi ko kaya. Tuwing tinitingnan ko kayo, nahihilo na ako. Ina-announce ko. Mula ngayon. Ang Chen Group. Totally magkapat ng tayo sa Gu family. Kung sino mang sumubok makipagtrabaho sa kanila. Kaaway na rin sila ng pamilya Chen. At saka, Guyanming, inilipat mo ang corporate funds. 80 milyon. Formal kitang isasampa ng demanda. Lahat ng pinagsamahan nating account nitong mga taon, iisa-isahin kong ayusin at singilin.
Mahal. Mahal, patawarin mo ako. Nabiktima lang ako ng walang hiyang babaeng yon. Sabi niya anak daw siya ng pinakamayaman sa lahat. Makukuha ko raw yung kontrata sa Xinjiao. Napaloko lang talaga ako sa kanya. Mahal. Gu Yanming, paano mo nagawa ito? Ikaw naman ang unang lumapit sa akin noon. Ikaw ang nagsabing si Chen Mengting, isa lang daw matandang walang dating. Sabi mo pa iniisip mo siya na susuka ka. Ikaw din ang nagsabi na gusto mong makipag-divorce sa kanya, at ako ang gusto mong pakasalan. Nagbubuntis pa ako ng anak mo. Mrs., alam ko talaga na nagkamali ako. Patawarin mo ako. Patawarin mo na ako, please. Ayusin natin ang pamilya natin. Pangako, babawi ako sa inyo. Chen. Anak kong mabait. Sige na, tulungan mo si Papa magsalita. Ayusin natin ang pamilya natin. Hindi tayo dapat maghiwalay. Sige na, magsalita ka na. Ayoko na kay Papa. Tinapakan mo ang kamay ni Mama. Ayoko na sa'yo. Gu Yanming, nakakadiri ka na talaga sa lahat ng bagay. Hanggang ngayon, ginagamit mo pa rin ang anak mo bilang panangga. Karapat-dapat ka ba talagang maging tatay? Mrs., kasalanan ko talaga. Pero si Chen, hindi pwedeng mawalan ng tunay na ama. Bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Huwag mo na akong tawaging misis. Matagal na tayong diborsihado. Simula nung pinirmahan ko ang kasunduan sa diborsyo, doon pa lang, wala na tayong relasyon bilang mag-asawa. Pinaniwala niya ako, Mrs. Ang totoo, galit na galit lang talaga ako noon. Kaya niya ako napilitang makipaghiwalay. Hindi ko talaga ginusto yon, Mrs. Gu Yanming, hanggang ngayon hindi mo pa rin alam na mali ka? Para sa'yo, laging iba ang may kasalanan. Si Xuenwen ba ang nagtulak sa'yo ng mga liwa? Ako ba ang nagtulak sa'yo na gamitin ang pera ng opisina? Gagawa ka pero hindi kayang panindigan. Anong klaseng lalaki ka? Mengting, kasalanan ko talaga. Naintindihan ko na. Tingnan mo, ang liit-liit pa ni Chen. Hindi siya pwedeng lumaki ng walang ama. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Pangako kong gagamitin ko ang natitirang buhay ko para bumawi sa inyo mag-ina. Lumayas ka. Huwag mong hawakan ang anak ko gamit ang madumi mong kamay. Ikaw, nakipag-alyansa pa sa iba, para saktan ng sarili mong anak. Karapat-dapat ka ba talagang maging tatay? Alagaan mo si Miss Gu Yanming. Inaasahan ko sa'yo ang anak ko. Ganito mo ba talaga tratuhin siya? Tay, bigyan mo pa po ako ng isa pang pagkakataon para magbago. Niloko lang talaga ako ng babaeng to. Patawarin niyo po ako, patawarin niyo ako. Gu Yanming, tao ka pa ba? Mengting. Alam din ni Mama na nagkamali siya. Patawarin mo na siya. Pwede ba anak? Sa totoo lang, asawa mo pa rin siya. Oo nga, ang mag-asawa, kahit isang araw man yan, may utang na loob na matagal. Bigyan mo pa siya ulit ng pagkakataon. Gu Yan, kayo bang magu? May ginawa ba kayong kabutihan sa akin kahit konti? Ngayon sasabihin niyo pa sa akin lahat ng utang na loob. Hindi ba huli na? Nagkamali ako. Pero, ikaw rin, huwag mo namang limutin ang pinagsamahan natin. Simula nung nalaman ko na niloko mo ako, sa mismong oras na iyon, sa pagitan natin, putol na ang kahit anong ugnayan. Ang nangyari ngayon, ikaw lang din may kasalanan yan. Ikaw rin ang dapat makarma. Kung ayaw mo na talaga. Pagkatapos ng diborsyo, lahat ng ari-arian mo dapat hati tayo. Kahit yung mga naipon mo bago tayo nagpakasal, dapat hatiin din sa akin. Oo. Hati, tama yan. Yan din ang sinasabi ng batas. Haha, hindi ba anak ka ng pinakamayamang tao? Hahatiin mo sa amin. Baka aabot na ng ilang bilyon pala yan. Swerte na ang pamilya Go. Tama. Yan ang dapat makuha ng anak ko. Parang bayad na rin yan. Sa 6 na taon niyang nasayang ang buhay. Narinig mo ba? Bilisan mo at ilabas mo na lahat ng stocks, properties, lahat ng ari-arian mo. Hahatiin natin ng patas. Hindi ko akalain. Sa huli, niloko pa ako ng kuya ko. Guyan, sa lagay na ganito, nag-ilusyon ka pa rin. CJ, para malaman mo na, lahat ng personal kong ari-arian, na-transfer ko na, sa pangalan ng tatay ko. Bukod sa maliit, kung kumpanya, wala akong ari-arian, na pwedeng hatiin sa loob ng kasal natin. Oo. Matagal ko nang napansin, na masama ang balak mo. Para hindi mo matuluyan ang pamana ng pamilya Chen. Noong bago pa magpakasal si Mengting. Nilaipat na niya ang lahat ng ari-arian niya. Ano? Ibig sabihin pala, plinano nyo ng lahat tumula pa noon. Ano? Ganon na lang, ang dami ng pera, wala na.
Parang manok na dapat sa amin, bigla na lang lumipad paalis. Hindi totoo yan, imposible. Sinungaling ka lang. Isusumbong kita. Sa pag-transfer ng mga ari-arian na dapat magkasama. Nagkasabuat kayo, para lokohin kami. Walang kwenta. Chen Mengting. Isa ka talagang. Charm. Sinadya mo bang, ay manipulate si kuya ko? Ha? Ano ba yung pinagsasabi niya? Huwag kang maniwala sa kanya. Isumbong natin, dapat isumbong siya. Lahat ng tinanggap mo, ibalik mo sa amin. Hindi pwedeng ganun na lang. Hindi pwede. Goyan Miyang, hanggang ngayon, di mo pa rin naiintindihan? Ibinigay lang ng anak ko ang kumpanya, para ma-practice mo lang noon. Plano namin noon, kapag naging responsable ka na, at marunong na, ipapasa namin sa iyo ang Chen Group para pamunuan mo. Hindi namin expected. Nagagamitin mo ang anak ko, para magpakasikat. Tapos ang una mong ginawa, nagloko ka agad. Kaya, Guyan, tigilan mo na ang mga bagay na hindi sayo. Ang payo ko, mag-isip ka na lang ng mabuti. Kung paano ka mabubuhay, habang nakakulong ka, ginamit mo kasi ang posisyon mo, para ilipat ang 80 milyon. 80 milyon. Makukulong ka. Ganun karaming pera, wala na lahat. Pati anak ko, ginamit ko na, wala pa rin. Tapos na. Tapos na talaga. Wasak na ang pamilya natin. Wala na. Lahat wala na. Kasalanan mo. Ikaw ang dahilan. Bakit ba palaging ikaw? Ikaw, Charm, ikaw ang nagpalugmok sa akin. Pinasama mo ang buhay ko, wala na akong natira. Patayin siya. Saktan nyo. Patayin niyo siya. Sakalin pa. Simula nang ipinanganak ka, pura kamalasan na. Di ba dapat kitang patayin ngayon? Mahal, mahal. Ayoko talagang makulong. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon, mahal. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Tayo na. Mahal, ayoko talagang makulong, mahal. Mahal, mahal, huwag mo akong iwan. Tian, mahal. Kainlaw. Kainlaw. Huwag mong asahan na magiging mabuti ang buhay mo. Papaluin kitang Charm. Charm ka nga. Tatapakan kita. Huwag mo na siyang saktan, nakikiusap ako. Huwag mo na siyang saktan. Huwag mo na siyang saktan, nakikiusap ako. Huwag mo na siyang saktan. Please, tigilan mo na. May alam akong paraan, para bumalik ang loob niya. May paraan ka. Ano naman yan? Sa mundo nito, walang inang hindi, mahal ang anak niya. Si Chen Mengting, mahal na mahal niya yung Charm na yan. Parang buhay na rin niya. Humanap tayo ng tiyempo, kidnapan natin siya. Basta nasa atin ang bata. Mapipilitan siyang bawiin ang kaso. Ibalik lahat ng ari-arian. May magagawa ba siya kundi sumunod? Babalik at babalik din ang loob niya. Nga. Si Tian lang ang mahina si Chen Mengting. Kapag nakidnap si Tian, lahat ng meron siya magiging akin na. Isip tayo ng plano. Paano natin gagawin? Chen Mengting, ikaw ang nagtulak sa akin sa ganito. Dahil sa'yo, naubos lahat sa akin. Sumpa ako. Ipapatawid ko sa'yo ang lahat ng ginawa ko. Ma-experience mo rin. Ang sakit na walang katulad. Mengting. Kasalanan ni tatay lahat to. Noon pa, hindi ko talaga gusto si Goyan Miyang na yan. Ang taas ng pangarap, mababa naman ang gawa, masama ang ugali. Kung hindi dahil, sa katigasan ng ulo mo noon na magpakasal. Hindi ka sana, naghihirap ng ganito. Huwag mong sisihin sarili mo. Kusang loob ko naman pinili ang daan na ito. At saka, dahil sa mga naranasan ko, mas naging malinaw na lahat ng bagay sa akin. Hindi rin masama. Mama, sa susunod, wala na po ba akong tatay? Tian, magagalit ka ba kay mama dahil wala ka ng tatay? Hindi ko po sisihin si Mama. Masama si Papa. Inaaway niya si Mama. Pati ako tinutulak. Ayoko ng masamang tatay. Gusto ko lang si Mama, si Lolo at si Tito Luigi. Tama si Tian. Pangako sa'yo ni Tito. Simula ngayon, si Tito Luzay lagi. Kayong poprotektahan ni Mama. Hindi ko kayo pababayaan ni kahit sino mang saktan. Bawal nang magpuyat ulit ha. Malilate ka na sa klase mo sa special interest. Oh, Tara na. Bakit ka nandito? Hatid ko si Tian papunta sa klase niya. yehey!
Sa lahat ng tito, si Tito Luigi ang pinakamabait. Mahal, Tian. Mahal, Tian, nagkamali ako. Buong gabi akong walang tulog, pinagsisisihan ko lahat. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon, patawarin mo na ako. Tian, bilis, hinan mo ng tawad si Papa, makisuyo ka kay Mama. Bilisin mo. Ayoko sa'yo, umalis ka. Mahal, naisip mo ba kung maghiwalay tayo? Baka masaktan si Tian ng sobra-sobra. Kung siya na ang papalit, natatay ni Tian, sigurado ka bang mamahalin talaga niya si Tian? Ako ang tunay na papa ni Tian. Ako lang, ang pwedeng mag-alaga ng anak natin. Ting. Guyan, tigilan mo na yung madumi mong balak. Ako at si Luzay, magkaibigan lang, at saka. Sinasabi mo may responsibilidad ka bilang tatay. Sa lahat ng taon na ito, ginawa mo ba talaga ang obligasyon at responsibilidad ng isang ama? Ako, Sa ilang uli ka bang kumain kasama si Tian? Sa ilang beses ka nakasama sa parent-child activities? Alam mo ba kung anong school ni Tian? Ngayon, ang galing mong umarte na loving father. Hindi mo ba nakakatawa? mahal, hindi tayo pwedeng maghiwalay. Layuan mo siya. Kung hindi, huwag mo akong sisihin sa gagawin ko. CJ. Chen Mengting. Kung ayaw mo akong payapain, hindi ka rin makakabuhay ng maayos. Sa ngayon, warning lang to. Kung maglakas loob ka pang guluhin ako at si Tian, sa susunod, hindi na ganito kadali ang mangyayari. Ipapakita ko sa'yo kung paano magsisi na dumating ka pa sa mundong to. Tayo na. Tian, pinagtripan mo lang sarili mo. Chen Mengting, ang cute-cute mo talaga. Nagkaganyang lakas ng loob ka pa sa akin. Hintayin mo lang, hindi kita urungan. Ipaparanas ko sa'yo, ang sakit na parang gustong mamatay. Tian, magpakabait ka ha. Maging masunurin ka sa klase. Pagkatapos ng klase, si Mama. Sisiguraduhin susunduin ka sa oras. Oo, Mama, paalam na. Luigi, Tito, paalam din po. Sige, punta ka na. Oo. Tara na. Ang lakas ng sipa mo kanina ah. Mas grabe pa yung ginawa niya sa akin. Wala to kumpara doon. Guyan Ming malamang. Hindi mapapalampas to ng basta-basta. Hindi ko rin siya hahayaang makalusot. Mama ni Tian, bakit hindi pumasok si Tian sa klase? Impossible yon. Ako mismo ang naghatid sa kanya, sa training center. At nakita pa naming pumasok siya roon. Mismong mga mata ko nakakita. O sige po, wag muna kayo mag-alala. Sasaglit lang po, i-check ko muna. Ang TV sa may entrance. Sandali lang po. CJ. Mama ni Tian, nasa KCVs na. May babaeng nagdala kay Tian palayo. Kita ba ang mukha niya? Malinaw sa video, isisend ko agad sa'yo sa phone mo. Xu Wenwen. Guyan Ming, ikaw ba ang nag-utos kay Xu Wenwen? Nadukutin si Tian? Nasaan si Tian ngayon? Ako nga. Gusto mong makita siya. Punta kang mag-isa sa warehouse sa labas ng syudad. Tandaan mo, dapat ikaw lang mag-isa. Kapag nag-report ka sa pulis, maghanda kang maglamay sa anak mo. Guyan Ming, hayop ka. Bakit? Anong nangyari? Si Tian na disgrasya. Dinukot siya ng mga tao nila. Kailangan ko pumunta ngayon sa warehouse sa labas ng syudad. Mengting. Huwag kang pumunta mag-isa. Masyadong delikado yon. Sinabi nilang isa lang ang kailangan nila. Nasa kamay nila si Tian. Hindi ko kayang sugalan ang buhay niya. Hello, magre-report ako sa pulis. May batang dinukot. Nasa warehouse sa labas ng syudad. Tian, Mama! huwag kang matakot, andito na si Mama. Andito na ako, pakawalan niyo na ang anak ko. Mengting, relax lang naman. Ang saya, nagkasama-sama ulit ang pamilya natin. Dati kasi nabalot lang ako ng kalokohan. Napaniwala lang ako ng cute na batang to. Magbalikan na lang kaya tayo ulit. Pinapangako ko. Mula ngayon, magiging mabait ako sa'yo. At kay Tian. Pwede na ba yon? Magbalikan? Nakakadiri kang tingnan. Impossible. Diretsuhin na lang natin. Ano bang gusto niyo talaga? Kung ayaw mong makipagbalikan, huwag mo akong sisisihin kung magiging marahas ako. Gusto ko ng 500 milyon. Bigyan mo ako ng 500 milyon, papaalisin ko na ang anak mo.
500 milyon? Guyanming, nabaliw ka na yata. Baliw na ako. Pero kasalanan mo to. Ang niloko ko, so what? Nang babae lang naman ako eh. Kailangan mo ba akong sirain ng ganito? CJ, ayaw mo akong patahimikin, edi wala na ring makakatikim ng payapa. Bigyan mo ako ng 500 milyon. Palalayain ko na anak mo, sakto lang patas yon. CJ, pumapayag ako. Pero yung ganun kalaking amount, kailangan sa mismong bangko pa mag-process. Ganito na lang. Pakawalan mo muna si Tiantian. Anak mo rin naman siya. Magte-transfer muna ako agad ng 50 milyon sa iyo. Yung kulang, pupunta agad ako sa bangko para i-transfer. Pwede ba iyon? Guyanming, huwag mong pakinggan ang sinasabi niya. Pinapatagal lang niya ang oras. Ang usapan natin ay 500 milyon. Ano bang magagawa ng 50 milyon? Pakawalan mo na ang cute na batang to. Ano pa bang panabla natin? Naipadala ko na sa iyo ang pera. Hindi kita niloko. Kung hindi ka naniniwala, pwede pa kitang padalhan ng 50 milyon. Dalhin mo ang 100 milyon na yan at magpakalayo-layo ka na. Basta pakawalan mo ang anak ko. Pinapangako ko na hindi na kita habulin sa perang ito. Kung hindi pagdating ng tatay ko. Kahit nakuha mo ang pera, hindi ka makakatakas. Sa huli, ni 5 duling di ka makakakuha. Pag-isipan mong mabuti. Papa, ang sakit-sakit po, Papa. Ay naku, Wenwen, tama na. Kontento na, tama na. 100 milyon, sapat na. Bilisan mo na, umalis na tayo. Guyanming, baliw ka na ba? Kontento ka na sa 100 milyon. Ang laki ng negosyo ng pamilya Chen. 500 milyon. Murang-mura na nga yan para sa kanya. Nakalimutan mo na ba ang dati nating plano? Yung 500 milyon na halos atin na mawawala lang. Talaga bang papayag ka? Wenwen, 100 milyon, sapat na. Para gastusin natin sa buong buhay natin. Tama na. Bilisan mo na at pakawalan mo na. Ang bata, dali. Hindi natin pwedeng ibigay sa kanila. Pag nakuha ni Guyanming ang pera, magpaparte pa ba siya sa akin? Hindi. Wala na akong napala, at hindi ko papayagan na palarin din sila. Huwag kang gumalaw. Nababaliw ka na ba, Wenwen? Ilagay mo ang kutsilyo. Ano ba? Anong ginagawa mo? Ano? 100 milyon, Guyanming. Mananaginip ka na lang. Shen Mengting. Pakinggan mo. Ngayon din, magpadala ka ulit ng 100 milyon. Ipadala mo sa bangko ko. Kulang kahit piso. Papatayin ko agad siya. Baliw ka na ba, Tsu Wenwen? Pera ko yan. Sa'yo. Guyanming, nananaginip ka. May parte ako sa perang yan. Ipadala mo na ngayon din. Kung hindi, sabay-sabay tayong mamamatay. Sige, ipapadala ko na sa'yo. Magpakalma ka lang. Huwag mong sasaktan ang bata. 6-2-1-8. Bruha ka. Inaagaw mo ang pera ko. Halika dito. Wala kayong makukuha, walang kokontra, walang makikinabang. Sweetie, Tsu Wenwen, baliw ka na talaga. Kaya mo bang saktan ng isang bata? bitawan mo ako. Ayaw mong tumigil. Sabay-sabay tayong mamamatay. Papa! Huwag kang lumapit. Sweetie, huwag kang lumapit. Bitawan mo ako. Ikaw! Hindi ko sinasadya. Guyanming, Kasalanan mong lahat to. Kasalanan yung lahat. Sabay-sabay na lang tayong mamatay. Pulis, huwag gumalaw. Anong ginagawa nyo dyan? Bitawan nyo ako. Bitawan nyo ako. sweetie, huwag kang matakot. Nandito si Mama. Mengting. Ako ang may kasalanan. Alam ko na nagkamali ako. Patawad. Sweetie, kasalanan ni Papa lahat. Masamang tao si Papa. Mengting. Alagaan mong mabuti. President Chen. President Chen, ayon sa annual report ng nakaraang quarter, ang net profit natin, kumpara sa parehong quarter noong nakaraan na taon, lumaki ng 100%. Magaling! Ang focus ng susunod na quarter, ilaan sa pagpapalawak ng bagong merkado.
Ilapag mo ang proposal sa mesa ko bago mag-Biyernes. Pwede ka nang lumabas. Mama. Sweetie, masaya ka ba sa school kanina? Oo, kakakukuha lang sa akin ni Tito Lu kanina. Pasensya ka na ulit, nakaabala na naman ako sa'yo. Naku, huwag ka nang maging formal sa akin. Saktong wala rin akong ginagawa kaya ako na ang kumuha. Kung talagang nahihiya ka, libre mo na lang kami ni Sweetie ng pagkain. CJ, saan niyo gustong kumain? Nengting. Tignan mo, gustong-gusto rin ako ni Sweetie. Pwede bang ako na lang ang maging papa ni Sweetie? Gusto kong alagaan kayong dalawa. Luzay. Salamat sa'yo. Ngayon, masaya na ako, matapos kong maranasan ang isang pag-ibig at kasal. Para sa akin, hindi na kailangan ang mga yon. Ikaw ang pinakamabuting kaibigan ko. Hindi magbabago yon kahit kailan. Nagbibiro lang ako, huwag mong gawing seryoso. Pwede ring magkaibigan tayo. Mama, Tito Lu. Andito na. Tara na. Baka naiinip na si Tingting.